استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة واعتدلوا يرحمكم الله. حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الخلل. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن الحكمة العظمى من مشروعية الصيام تقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahilhamd. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang Quran at ang pag-aayuno, ito ay tandem sa araw ng paghuhukom para umalalay at mamagitan, magsalba sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagsumikap sa pagsasabuhay nito, nagsumikap sa pag-aayuno, nagsumikap sa pag-aaral ng Quran at ang pagsasabuhay nito. Ang Quran, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ito ang huling aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na pong aklat na ibababa pagkaraan ibaba ng Quran. Katulad kung paano wala na pong propitang darating pagkaraan ng pagkakasuko sa ating mahal na propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinadalahan o ipinadala sa kanya ang Quran, ibinaba sa kanya ang Quran. Dahil doon, ang Quran sa lahat ng mensahe na ibinaba o ipinadala ng dakilang tagapaglikha, ang pinakamarangal sa kanila. Ang Quran ang pinakamarangal dahil ito ang final. Kung ang mga kaibayo natin ng pananampalataya, mayroon silang tinatawag na Old and New Testament.
Tayong mga Muslim ay mayroon naman sa atin naman, mayroon tayong final testament of God. Ito na ang huling testamento, ito na ang huling mensahe ng dakilang tagapaglikha, na kung saan na-abrogate nito ang lahat ng mensaheng ipinadala na naula sa Kanya. At wala nang tatanggapin ng dakilang tagapaglikha na pananampalataya sa Kanya, maliban na ang pananampalatayang yan ay base sa kung ano ang mensaheng napapaloob sa Quran. Ayon sa pagtuturo, kaparaanan, kung papaano ito isinabuhay ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil doon, lahat ng naugnay sa Quran, sa anumang uri na kinabibilangan nito ay nagiging pinakamahusay siya doon. Halimbawa na lamang ni Jibril alaihi salatu wassalam, naging pinakamarangal sa lahat ng anghel dahil siyang naging aminul wahi. Ang Laylatul Qadr, ang gabi, ang pinakadakilang gabi, sagradong gabi, pinagpalang gabi na kung tawagin na Laylatul Qadr, na napapaloob sa buwan ng Ramadan, partikular sa huling 10 araw nito. Sa Kanya na to. At dahil ang gabi yan ay napapaloob sa buwan ng Ramadan, at doon ibinaba ang Quran, naging ang buwan ng Ramadan ang pinaka-marangal sa lahat ng buwan. Ang pinaka-pinagpala sa lahat. Ang Makkah at ang Madina pinaka-marangal sa lahat ng lugar saan man lupalop ng mundo. Bakit? Dahil ang Madina at Makkah ay mahbatul wahi. Ibig sabihin, diyan ipinaba ang Quran, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Dahil linnas, bilang patnubay sa sangkatauhan. Kaya pala pinakamarangal na aklat dahil papatnubay sa sangkatauhan, sapagkat ang sangkatauhan ay naliligaw ng landas. Alaihi wasallam, at sinimulan nito ipangaral sa mga sahaba ni Propeta Muhammad, hanggang sa ipangaral ito sa mga tabi'un ng mga sahaba at ng mga tabi'in, at sa mga khalaf hanggang makarating sa atin. Doon natin nalaman, doon natin napagtanto, doon natin natutunan ang tama na dapat kong sabihin, ang tama na dapat kong gawin, ang tama na dapat kong paniwalaan. Hindi katulad noon na ang tama sa'yo ay kung ano ang gusto mo, ang mali sa'yo ay kung anong ayaw mo. Ang dapat nating iwasang paniwalaan ng panampalatayaan, at yan ang totoong kapayapaan. Kapag napasa atin na yan ang totoo at tunay na kapayapaan. Yan mismo yung totoo at tunay na Islam o pananampalataya na matuto, sumunod sa anumang ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ipag-utos ito, matuto umiwas mula sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magitan ng pag-aayuno na yan ay matutunan nyo kung paano matakot kay Allah. Ibig sabihin, matutunan nyo kung paano dapat sundin ang gusto at pinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kung paano ito dapat ipag-utos. Dadakon. Hudan linnas, bilang patnubay sa mga tao. Dahil sila'y naliligaw, kailangan nila ng patnubay. Wabayinatin minal huda, napapaloob sa Quran ang malilinaw na batayan ng katotohanan. Wal Furqan, ang Quran ay tagang bukod sa pagitan ng tama at mali. Paano natin nalaman na ito ang tamang dapat kong sabihin? Paano natin nalaman na ito dapat ang gawin ko? Ito ang tunay na kapayapaan, sapagkat walang interes sa atin ng Diyos.
tayo ang may interes sa Kanya. Walang pangangailangan sa atin ng Diyos, tayo ang nangangailangan sa Kanya. Kaya naman, ano bang inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala at ano bang ipinagbawal niya? Ang pagsunod nito at ang pag-uutos nito, ang pag-iwas nito at ang pagbabawal nito ay hindi para sa kapakanan, kabutihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat wala siyang pangangailangan sa atin, hindi tayo ang nangangailangan sa Kanya. Ibig sabihin, para sa ating kabutihan, para sa ating kapayapaan, dito pa lamang sa mundo, para mabuhay tayo ng pampayapa dito sa mundo. Higit sa lahat ay makamtan natin ang kaaya-ayang paubuhay doon sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala at maligtas mula doon sa naglalagap na apoy sa impyerno. Alam niyo, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya naman ito ang dalil ng pagkakaobliga ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kundi, ang tinutukoy niya doon na obligado yung pag-ayuno, pero hindi niya tinukoy kung anong buwan. Kaya niya tinukoy kung anong buwan? Sa mga sumunod na ayat. Shahrul Ramadan, sa buwan ng Ramadan, ibinaba ang Quran bilang patnubay sa mga tao. Naglalaman ito ng malilinaw na batayan ng paubuhay sa mundo. Naglalaman ito ng kriteriyon sa pagitan o tagapagpukod sa pagitan ng tama at mali. At doon sinabi ni Allah, faman shahida minkum ash-shahr, sino man ang makakita, masaksihan ang paglabas ng buwan, falyasum, obligado sa kanya na mag-ayun sa buwan ng Ramadan. Yun ang dalil. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Shams, kapag tumama yung init ng araw doon sa buhangin, doon sa bato na napakainit, yun po ang ibig sabihin ng Ramadan. Mainit na panahon. Kasi po ang mga Arabo, kapag tinawag nila ang isang bagay, ibinabatay nila ito sa likas na kalagayan. Ibig sabihin ng buwan, ikasyam na buwan ng 12 buwan ng Hijra kalendar. Yun po ang ibig sabihin ng Ramadan. Pero kung ano ang ibig sabihin nito, literal na kahulugan nito, ay magtapon ka lang ng itlog na hilaw, ay mapoprito o maluluto sa tintinang init na tumatama doon sa buhangin ng diserto. Yun po ang ibig sabihin ng Ramadan. Ngayon, babalik tayo sa tanong, bakit tinawag na Ramadan? Mubarak, pinagpalang Ramadan. Pinagpala sa init. Ibig sabihin nun, paano ang Ramadan ay naturingang pinakamarangal, pinakapinagpalang buwan? Walang ibang dahilan kundi ang Quran. Sapagkat ginawa siya ng Quran na pinakamarangal, pinakasagradong buwan sa lahat ng buwan. Dahil naugnay siya sa Quran. Katulad kung paano ginawa ng Quran si Jibril alayhi salatu wassalam pinakamarangal sa lahat ng mga anghel. Si Propeta Muhammad sa lahat ng sugod propeta. Ang Makkah at Madina sa lahat ng lugar. Ang nasyon ni Propeta Muhammad sa lahat ng nasyon. Lahat ng ito at yung iba pa. Dahil sa Quran. Ang mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam na ibinabasa buwan ng Ramadan. Mensahe ang Quran. Pag-uutos na dapat sundin at ipag-utos. Pagbabatas, mga ipinagbabawal na dapat iwasan at ipagbawal. Yan ang meron sa Quran. Sapagkat makakamit natin sa pamamagitan no ng kapayapaan dito pa lamang sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Ngayon, bakit sa buwan ng Ramadan, bakit nung ibaba ang Quran sa buwan ng Ramadan, ipinabati sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yun? Bakit kalakip nito ay nag-utos siya ng pag-ayuno? Yun ang dapat natin maintindihan. Bakit siya nag-utos ng pag-ayuno kalakip? Pagkaraan niyang sabihin, Shahrul Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Ramadan, ibinaba ang Quran. At pagkaraan niya, banggitin na ito'y patnubay sa sangkatauhan. Ito dala-dala nito ang malilinaw na patnubay
sa anumang hangarin natin sa buhay. Nagbubukod dito sa pagitan ng tama at mali. Pagkaraan ng sabihin gayon, sino man ang masaksihan ng buwan ng Ramadan na ibinabado ng Quran, kailangan niya itong pag-ayunuhan. Wajib na mag-ayuno siya. Ano ang relasyon ng Quran at ng pag-aayuno? Alam niyo, ano yung sabihin ng pag-aayuno? Al-imsak. Ang ibig sabihin ng pag-aayuno, ang pagpigil sa sarili. Kailangan natin matuto magpigil sa ating mga sarili. Bakit kailangan natin matuto magpigil sa ating mga sarili? Dahil bago pa ibaba ang Quran, ano ang nasusunod? Ang nasusunod, ang gusto mong sabihin, ang gusto mong gawin, ang gusto mong paniwalaan, ay kung anong gusto mo. Ang gusto mong iwasan, ay kung anong ayaw mo. Kung anong gusto mong iwasan, anong hindi mo sinasabi, anong hindi mo ginagawa, anong hindi mo sinasampalatan, ang ayaw mo. Ngayon, kailangan kang i-train. Kailangan kang hasain muna sa pagpigil sa sarili kasi may nakasanayan ka na. Na pagsunod sa sarili mong kagustuhan at hindi mo ngayon nasusunod ang Quran kung ang sarili mong kagustuhan pa rin ang nasusunod. Dahil dito, ibinaba ni Allah, pero tika lang, pagtayunuhan mo muna yan, matuto kayo magpigil sa sarili. Bakit? Dahil ito ngayon, yung magiging tabatayan ng tama't mali, hindi yung inyong mga kagustuhan. Ngayon, kung ikaw ay nahasa sa pagpigil sa sarili, maski pagkain, maski pag-inom, maski pagtabi sa asawa, paggawa ng mga kagustuhan, pinigil mo ng sarili mo, magiging handa ka sa pagsunod sa Quran. Yun ang pinakaminsay. Yun ang ibig sabihin, la'allakum tattaqun. Aming mga minamahal na kapatid at Pangulo sa pananampalataya. Ang tanong, yan ba ang nararamdaman natin ngayon? Para maging makabuluhan sa atin ang Ramadan. Ito ba ang nararamdaman natin? Ang pagsunod sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pag-utos nito, ang pag-iwas mula sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pagbabawal nun. Yun ang nararamdaman natin gawin pagkaraan ng Ramadan. Kung yan ang nararamdaman mo, pinagpala ka kapatid. Isa ka sa naturuan ng Quran. Pinagpala ka dahil tinanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng gawain mo sa Ramadan. Pero kung hindi gano'n ang nararamdaman mo ngayon, kundi nagpapasalamat ka pa, alhamdulillah, natigil na rin ang pagpapakagutom, pagpapauhaw. La hawla wa la quwwata illa billah. Walang nangyari sa iyo kundi tawagin ka, kailangan ng ating mga ulama. Hindi siya Allah ang Panginoon mo. Hindi siya Allah ang Panginoon mo. Hindi si Propeta Muhammad ang propeta mo. Kundi ang sinasamba mo ay ang Ramadan. Bakit? Dahil ginagawa mo lang yung pagsabat ng Ramadan. Ang sinasamba mo si Ramadan. Bakit? Ibinilimba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sumamba ka lang sa Kanya sa Ramadan. Hindi. So, ibig sabihin, sinusunod mo pa rin yung sarili mo kagustuhan. Minarusahan ka sa Ramadan. Wala kang napala, wal'iyadu billah. Balibay na gutom, nauhaw na pagkaita ng sarili mo. La hawla wa la quwwata illa billah. Alam niyo, ang tanong, Ya Allah, bakit pa sa Ramadan? Bakit pa sa Ramadan na taon ang pag-aayunong inutos mo? Bakit pa sa Ramadan na taon ang pagbaba ng Quran? Bakit hindi sa malamig na panahon? Itinaon mo pa, O Allah, sa napakainit na panahon. Mainit na panahon. Ano sabi ng mga ulama? Bakit itinaon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Ramadan sa mainit na panahon? Susunogin na para tuluyan masunog ang ating mga sariling kagustuhan. Ang tanong, nasulog ba ng Ramadan ang ating mga sariling kagustuhan para maging handa sa pagsunod sa Quran? Ito ang dapat natin itinatanong sa ating mga sarili. Huwag yung nakagisnan lang natin na dumaan yung Ramadan na wala lang. Wal'iyadu billah. Susunugin dito ang ating mga pride. Susunugin dito ang maratabat mo kung maranaw ka. Susunugin dito ang lahat ng kasamaan mo. Ang mga personal interest mo. Lahat ng masasamang katangian, susunugin dito. Bakit?
pagkaraan ng Ramadan ay magiging handa ka na sa pagsunod ng Quran. Training ground ito. Ang mga pulis bago sila ipadala sa field, kailangan mo na nila training ground. Saan makikita na talagang sila natuto sa training pag pinadala na sila sa field. Ganun din, hindi natin makikita sa Ramadan na natuto tayo mismo sa Ramadan kasi ang mga tao ay nag-uunahan sa pagsasala ng tarawih. Sasabihin mo ba, talagang lumakas ang Islam. Hindi natin makikita doon dahil training ground yan. Kaya natin makikita na talagang nakinabang tayo sa buwan ng Ramadan after ng Ramadan. Ngayon matapos ang Ramadan, yan natin makikita kung talagang natuto tayo at nakinabang tayo sa Ramadan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Bakit sa Ramadan, o Allah, napakainit? Sapagkat nandun ang challenge. Just try to imagine. Minsan pag nakapasok tayo sa aircon, sa araw ng Ramadan, napakainit. Uhaw na uhaw ka na, pagod ka na, halos hindi mo na kaya. Pag nakapasok ka sa aircon, wow, ganda ng pakiramdam ko. Kung ganito sana walang kahirap-hirap yung pag-ayuno. Ako natin, walang kahirap-hirap yung pag-ayuno. Ang pag-ayuno, hindi para walang kahirap-hirap. Pahirapan ka kasi training ito. Katulad ng training ng anumang field. Pinapahirapan ka sa training. Minsan pa nga, mas mahirap yung training kaysa actually. Kasi sa actual, situational. Pero sa training, lahat ng possible na pwedeng mangyari sa actual na field, ipapadala sa'yo sa training. Mas mahirap ang training. Ang mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So dahil mas mahirap, saan dinadala ang mga sundalo? Saan dinadala ang mga pulis? Pag sila nagpa-training sa city, madali lang ba yung training ground na ginagawa sa kanila? No, ang hirap. Susunogin sila. Papaulanan sila. Kung ano-anong paghihirap na ipapagawa sa kanila para maging handa sila pag sila ay dinala na sa kanilang field. So ganun din, nataon sa araw ng Ramadan para totoo, tuluyang masulong ang ating mga sariling kagustuhan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Yan ang itinatanong natin sa ating mga sarili kung nasunog ba nito ang ating mga sariling kagustuhan at isinuko na ang ating mga sarili sa kagustuhan at kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tinaon ng Allah sa gabi, tulog tayo, walang kahirap-hirap. Tinaon mismo ni Allah sa araw, matinding init para tuluyan masunog ang sarili mong kagustuhan at maging handa sa pagsunod sa Quran ang mga minamahal kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Para naman bilang ikalawa na khutbah, kasi ang dalawang khutbah sa Eid ay hindi kailangan upuan. Sa ating mga minamahal na ina, para sa ating minamahal na mga anak na babae, mga kapatid na babae, ayon sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandaan natin ito. Lahat tayo may anak na babae, may asawa, may magulang, na babae ka, mag-anak na babae. Kung totoo at tunay kang may malasakit sa ating mga kababaihan bilang ating mga ina, bilang ating mga asawa, bilang ating mga anak, pakinggan mo ito. Ito dapat, ganito sila dapat. Una, alam niyo ba, ang ating mga nanay, ang ating mga asawang babae, ang ating mga anak na babae sa ayaw at gusto natin, sila ang pinakamaraming susunugin sa naglalagablag napon sa impyerno. Uritun na, ipinakita sa akin ang naglalagablag napon sa impyerno ay gama ni Propeta Muhammad, فَإِنَا أَنْفَرْ وَإِنَا الْإِنسَانِ. Nung makita ko ito, ang napakaraming sinusunog doon, pinarurusahan doon ay ang ating mga ina, ang ating mga asawa, ang ating mga anak na babae. Dito natin sila dapat totoo at tunay na protektahan. Hindi sa makamundong bagay. Dito, dahil ito ang totoo at tunay na paghihirap, ang masunog sa naglalagambang namin sa impyerno.
na hindi may hahambing sa anumang parusa na mayroon dito sa mundo, aming mga minamahal na kapatid at mula sa pananampalataya. Ano ang dahilan? Yakfurna! Sumusuway sila, sabi ni Propeta Muhammad. Yakfurna, sumusuway. Nagtatanggi ng pananampalataya. Silang mga babae, may nagtanong, ayakfurna nila, itinatanggi ba nila si Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi nila itinatanggi si Allah bilang Diyos, bilang Panginoon, kundi yakfurna al-ashir, pasaway sila sa kanilang mga asawa. Kapag ang ina mo pasaway sa ama mo, huwag mong hayaan na mahulog siya sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Ang pagsunod sa asawa ay mas mabigat kaysa pagsunod sa magulang ng babae. Mas mabigat, mas mukaddama, ta'atul zawj, mukaddamatun ala ta'atil walidain. Kapag napangasawa ang anak mong babae, ang pagsunod niya sa kanyang asawa ay mas mabigat kaysa pagsunod niya sa dalawang magulang niya. Pag nagkontrahan, para maintindihan natin, ang gusto ng asawang lalaki at ang gusto ng magulang ng babae, alin sa dalawang masusunod ang kagustuhan ng kanyang asawang lalaki. Kung mayroon lang po pwedeng sambahin, kung mayroon lang maaaring yukuan, bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang pagdududa, uutusan ko ang mga babae, limaon sila sa kanilang mga asawa. Kaya nga po ang ginamit ni Propeta Muhammad, yakfurna, tinanggi nila ang pananampalataya. Saan ito ginagamit? Al-kufru billah, ang pagtanggi ng pananampalataya kay Allah. Bakit? Dahil ang kasintindi ng pagsuway ng babae sa kanyang asawa ay katulad ng pagtanggi niya sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mga minamahal na kapatid sa pananampalataya ng Islam? Yakfurna al-ihsan, itinatanggi nila ang kabutihan na ginagawa sa kanila ng kanilang mga asawa. Lawa santa ilayahdahun na, kapag nagpakabuti ka sa isa sa kanila, isa sa mga babae, pagkaraan may nagawa ka ng isang mali, may nagawa ka ng isang mali sa babae, sa asawa mo, o sa anak mo, sa nanay mo, anong sasabihin niya? Ma ra'aytu minka khairan qat. Wala ka nang nagawang tama. Isa lang yung pagkakamali ng asawa mo, parang wala na siyang nagawang tama. Isa lang yung pagkakamali ng anak mo, parang wala nang nagawang tama. Isa lang ang pagkakamali ng magulang mo, parang wala nang nagawang tama. O babae siya. Ikaw na babae, kung paano pakitunguhan ng pamilya mo. Dahil dyan sa pagtanggi, sa anuman pagpapakabuti ng mga kalalakihan sa mga babae, at dahil sa hindi nila pagsunod sa kanilang mga asawa, yung mga wala na mga asawa ay sa kanilang mga magulang, ridallah fi ridal walidain wa sakatullah fi sakatil walidain, ang pagkalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anak na lalaki o anak na babae ay nakabatay sa kaluguran ni Allah subhanahu, nakabatay sa kaluguran ng dalawang magulang sa kanilang anak. Ibig sabihin, kapag ang anak kinalulugdan ng kanyang magulang, kapag ikaw na magulang nalulugod sa iyong anak, yun ang hudyat na ganun din siya Allah na nalulugod sa kanya. Wa sakatullahi fi sakatil walidain. At kapag napuot ang dalawang magulang sa kanilang anak, yun din ang hudyat na napupuot sa kanya siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, bilang panghuli, pakinggan natin itong hadith. Ala ukhbirukum birijalin min ahlil jannah. Gusto niyo ba? Ikaw ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga lalaki at sa mga babae. Gusto niyo ba ipaalam ko sa inyo kung sino-sino sa mga lalaki ang maaaring magtamo ng kahayahayang pamumuhay sa paraiso, makapasok sa kahayahayang pamumuhay sa paraiso at maligtas sa naglalagablab na apoy sa impyerno?
Ganun din sa mga babae. Gusto nyo ba ibalita ko sa inyo ang mga babae? Kung sino sa inyo ang kabilang sa mananahan sa walang hanggan na kaligayahan sa kaya-ayang pumuhay sa paraiso at maligtas sa naglalagabdab na ako sa interno. Sabi ni Propeta Muhammad, ang Nabi, siyempre yung mga propeta, fil Jannah. As-Siddiq, yung nagpakatotoo sa kanilang pananampalataya tulad ni Abu Bakar, siyang magulang natin sa pagpapakatotoo sa pananampalataya kung saan hindi nagpatinag sa malakas na bagyo, sa malakas na sikat ng araw, sa malakas na buhos ng ulan. Walang matayong na bundok na hindi niya kayang akyatin. Walang malalim na karabutan na hindi niya kayang sisirin para ng patutuhanan ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, ang shahid, namatay sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat, al-maulud, ang ipinanganak na namatay, paraiso yan. Kaya huwag kayong magtaka, minsan sinasabi natin sa salitang Maranao, tungo, abang din yung yarapas. Ngayon, yarapas ka lang na sigurado niya kasurga ka. Ay manan niya sigurado sa kapakasurga. Sumyawa patay, ningbuatan na surga. Ika-5, at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, na akhan, rajulu, isang lalaki. Ito, hindi natin ito pinapansin na gawain, pero napakadakilang gawain. Yazuru akahu fi nahiyatil Misr. La yazuruhu illa lillahi azza wa jal. Isang lalaki, pumupunta sa malayong lugar, sa bandang mga gilid ng isang lugar. Pinupuntahan niya doon yung kanyang kapatid. Hindi sila totoong magkapatid sa dugo. Magkapatid sila sa pananampalataya. At wala siyang ibang dahilan, maliban kaluguran at kagustuhan ni Allah. Ang pagbisita niya doon sa kanyang kapatid, kabilang siya sa sinaksihan ni Propeta Muhammad, papasok siya sa kaaya-ayang pumuhay sa paraiso. Minsan, bisitahin natin yung kapatid natin, kasi ganito, ganyan. Hindi mo alam. Paraiso yun, parang sinasabi sa'yo, pasok tayo sa paraiso. Hindi, wag na lang, kayo na lang ang pumasok sa paraiso. Wala, yado na. Binigyan ka ng pagkakataon, bisitahin yung kapatid mo. Sinaksihan ni Propeta Muhammad, sinumang gumawa nun, walang ibang hangarin kundi ang kaluguran ni Allah. Mapapasok siya sa paraiso, tapos tatanggi ka. Sa mga babae naman, wanisa'u min ahlil jannah. At ang mga babae, tandaan mo natin ito, mga magulang, mga kapatid, tandaan natin ito, ipangaral natin sa ating mga nanay, sa ating mga asawang babae, sa ating mga anak. Gusto niyo, subalit ang para naman sa mga babae, sabi ni Propeta Muhammad, ang mga babae naman na kabilang sa mga pinagpala ni Allah na makapasok sa kaya-ayang pumuhay sa paraiso, ito ang kanilang mga katangian. Unang katangian, al-wadud, babaeng mapagmahal, mapagpahalaga, maawain at mahabagin sa kanyang asawa. Al-walud, bagaman dalawa ito, ang walud yung nanganganak parati. So sa babaeng literal na nanganganak parati na mayroon siyang, ibig sabihin nandun yung kagustuhan niya na magkaroon ng anak ng marami sang-ayon o bilang pagsunod sa aral ng Islam. Kaya naghahangad siya ng ganun, kabilang siya. O di kaya yung nagniniyan, nag-i-intention na babae, nanganak man siya o hindi. Basta nandun yung kanyang intention, kasama siya. Yan ang ikalawang katangian ng mga babae. Ikatlo, al-aud. Ang ibig sabihin ng al-aud ay ang babae na kung saan malalahanin sa kanyang asawang lalaki. Gaano siya maalalahanin sa kanyang asawang lalaki? Mahirap ito gawin sa mga babae. Mahirap ito gawin, ikaw lang mga babae. Pero kapalit nito ay paraiso. Kaligtasan mula sa naglalagablab na usantan mo. Maalalahanin sa kanyang asawa. Allati ila ghadiba, siya yung babae. Pag nagalit ang kanyang asawa, ano ang ginagawa niya? Ja'at, pupuntahan niya yung kanyang asawa na nagagalit sa kanya. Kukunin niya hatta taba'a yadaha. Ilalagay niya yung kanyang kamay sa kamay ng kanyang asawa. Pagkalagay niya doon, sasabihin ng kanyang asawang babae,
La adhuku ghamdan hatta tarda. Hindi ako makakaidlip, hindi ako makakatulog, mahal kong asawa, hanggat hindi ka nalulugod sa akin. Hanggat hindi ka nalulugod sa akin, ay hindi ako makakatulog. Ang bigat para sa mga babae, pero kapalit nito ay paraiso. Nawa, itampok tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinagpala niya sa buwan ng Ramadan. Nawa, anumang araw na itinuro sa atin ang buwan ng Ramadan, atin pong may sabuhay. May pakita natin kay Allah pagkaraan ng Ramadan na ito. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم اجعلنا بعد هذا الشهر المبارك بعد رمضان بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللزكاة فاعلين وعلى الصلوات حافظين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين ومن حور العين متزوجين ومن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاربين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وجميع أعمالنا في شهر رمضان المبارك. اللهم كما بلغتنا رمضان الماضي فبلغنا رمضان المستقبل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Ang pagpapatawaran, mga minamahal na kapatid, ang pinakamahalaga sa ngayon. Makakamasa ko na maunaon ako sa God. Ay, doon ako. Kita menilai tayo po ay magpatawa ay muwadama ang mga isya sa kanilang ay magpatawa